Pastilan. Me, my vice president. Wow! Nice natin mo sa ating bansa! Gawalong na may itinsinig ang buhay ko. Lahat ng achievements ko, wala naman yung abogado, hanggang ngayon, gagamitin natin sa pangangatan. Manuel Luis Quezon, masisikate mo ang tangan. Ito si Quezon, tahilinat kayo mga Pilipini. Malingat ka sa mga tao nagsasabi, pagtatanggol ka. Walang problema sa kompromiso. Ang tanong, sino ang makikinahan? Ikaw ang mga sa akin, Inay. Buhay na kayo. Wala ka nito ay pinagkaman. Wala ka nito sa kaman. If that doesn't excite you to go out in cinemas by October 15th, I don't know what else will. It's very rare to find philosophical discussions like that in Filipino films. So I hope that we all run to the cinemas, really. So we see, right, that it's rife with a lot of historical lessons here. And to give us the context for our discussion later on, allow me to introduce our next speaker. Si Professor Michael Charleston Shao D. Chua, ang pinaka-aktibong public historian sa telebisyon sa bansa at ang pangulo namin sa aktivista. Associate Professor ng Kasaysayan sa Lasal University, at bilang isang public historian, siya ay kolumnista sa Manila Times, konsultant ng mga museo at programa sa telebisyon, at lumikha ng Showtime television segment na pinapanood ngayon ng mga estudyante at guro sa buong Pilipinas, at isa na rin 2 volume na akla tungkol sa mga bayaning Pilipino. Noong 2022, ay pinangalanan ng Esquire bilang isa sa 100 most powerful Filipinos at ginawa ng prestigious na Carl Louis Tabing Memorial Achievement Award para sa community broadcasting on the 19th Gandhian Awards in 2025. Everybody, let's all welcome Shao Chua. Magsaysayan hapon po sa inyong lahat. Magsaysayan hapon yung Tamuros. Maraming salamat po at to the administrator of the Tamuros Administration. Salamat po for receiving us here. Thank you very much. Okay, so first of all, I would like to thank the cast, some of the cast is here. Later on, we will meet them. Salamat po. Gumagawa ng Quezon, salamat din sa aktivista, sa dakilang aktivista. Binabati ko kayong lahat for having this wonderful celebration of a film. Now, I have watched the trailer many times already in Facebook. Pero iba talaga pag malaki. Yung sinel, mas malaki pa yun. Parang first time ko nakita yung trailer. Ganun pala yun, no? So, wow. So I do hope you're going to watch the film. Now, my task here is difficult because I would like to give context to Quezon's life without giving you too much of what is in the film. No? So, huwag kayong mag-alala. Wala masyado kayong kwento dito na nasa film. But I would like you to understand context. Nasabi naman ni Gerald sa inyo, kapag gumagawa siya ng monumento ng bayani sa isang pelikula, hindi siya gumagawa ng monumento ng isang santo. There are things na ikabibigla ninyo sa panunod din ng pelikula. Na kahit ako, alam ko yung kasaysayan ni Manuel Quezon, nabasa ko yan. Walang hindi nasa libro dyan. Pero iba siya pagka nilagay siya sa pelikula.
Iba yung ginawa ninyo, ibang-iba. Talagang nakakapangilapon. At mapapatanong ka talaga, bayani ba? Yun ang tanong natin, di ba? And the purpose of my talk is, more than Jose Rizal and more than Andres Bonifacio, unfortunately, or fortunately or unfortunately, it was Manuel Quezon. Diyan nakahulma ang imahe ng bansa natin. Yun din na-realize ko while reading all of these things. Akala ko Rizal, akala ko Bonifacio. Yun pala si Quezon. So let's begin. In Quezon's English, I am the Philippines. Thank you very much. So, thank you for the trust the activista gave me. Hindi ko naman alam na kaming pareho ng host natin na si Tasha, yung pagkasal namin na magiging picture namin sa poster. So, nakakaloka. Okay, please follow me on my social media accounts like a true Gen Z. And, yeah. Bayani Bato. Since 2015, we've been asking that question. From the first Bayani Verse film, to other films, and then to Goyo, Hinamaluna Goyo, and then now, Quezon. Inikot namin ang buong Pilipinas, with all the students, and our viewers, para tanungin, bayani ba to? Diba? Pag tinignan nyo nga yan, posters natin, ito, alam na nung iba ito, it actually constitutes the colors of the Philippine flag pag kinolekta mo. Diba? So, at plano na yun ang Gerald noon pa. E naman na palang plano niya na yan. So, kaya makikita natin. Okay, bayani ba to is a question? Pero, pwede magtutula muna ako. Ako'y tutula, mahabang-mahaba. Monumento. Konting bato, konting simento, monumento. Mahaba. Bayani ba to is not just a question. Bayani ba to? Ang mga bayani natin, ang mga kinikilala natin, ang mga dinadakila natin, ang mga personalidad na natin kasaysayan, para sa atin, bato na lang sila. Hindi na sila tao. In fact, wala na tayo masyadong alam tungkol sa kanila. Yes, we study Rizal in class. Bonifacio Corte. The other heroes, Mabini, alam natin. Quezon. Ito yung maganda sa pelikulang ito. Pinuhay niya ulit. Isa sa pinaka-importanteng kwento ng bansa natin na hindi natin alam paano ba tayo naging Estado. How did we become a state? And then, pag nakita niyo yun, now you're going to understand bakit nagkakagaling tayo. This is not an easy film to view. Hindi siya relaxing. Hindi ko sila sa entertaining siya, nakakatawa siya, pero hindi siya relaxing. Dahil bigla kong ma-realize, oh my God, yung kwento ni Quezon, ito yung kwento natin. Okay? We want our heroes. We want the great people in our history to become human again. At maintindihan natin, ano yung kadakilaan nila, at ano yung medyo... Okay? So, let's see. Sometimes, it's difficult to answer the question, is someone a hero? Baka mas madaling itanong, ano ba yung contribution ng tao nito sa kasaysayan natin? Baka mas madaling masagutin yun. Kasi it takes moralizing. Kung gusto mong tanongin, bayani ba ito? So, tanongin na lang natin, ano ba yung ambag ni Quezon? Sino ba si Quezon sa kasaysayan natin? Okay. Malalaman natin yan pag tinignan natin na may tatlong major national
national monuments sa bansa natin. Tatlong major national monuments. Marami tayong ibang national monuments, pero ito yung tatlong pinakadakila. One is Jose Rizal's monument in the Rizal Park, Luneta. Number 2, Bonifacio Monument in Caloocan, Monumento. And number 3, the Quezon Memorial Monument at the Quezon Circle. One represents the birth of the nation, number 2 represents the Philippine Revolution, and number 3 represents the modern Philippine state. Quezon is undoubtedly being the first national leader of our country, in the truest sense of a national leader, is the architect of the modern Philippine state. Kung ano yung pamahalaan natin, kung paano tayo pinamumunuan ngayon, siya ang naglagay ng structures. Ganun pa ng kalaki ang kanyang role sa ating bayan. So, let's grow that. No? Remember, Manuel Luis Quezon became so popular. Guwapo, mukhang, actually hindi naman sa Spanish, but for some reason, nagbuka sa Spanish, hindi naman Kastila siguro. Pero nagbuka talaga sa Spanish. Guwapo, magaling magsalita kahit maliit yung boses. Hi, Manuel Luis Quezon, in my shortlish here. Ang guwapo-guwapo na tapos kahit ng boses niya. Parang para siya sa namin ko gano'n. This, ladies and gentlemen, my wife, Mrs. Quezon, my supporter, friend, and companion. And gano'n siya magsalita. Diba? Pero magnetic personality. Now, bakit siya sumikat sa maraming Pilipino? Okay, si Xiao Chuo ito, na lecture, we have to go back. Kasi we want to contextualize the Philippine history. We go back to the image of the dati. Diba? The content of Quezon, siya isang dati. No? So nakita niyo naman, talagang kung gaano ka-magnetic si Manuel Quezon, yun yung kinuha natin ito. Diba? Jericho Rosales. At nakita niyo naman yung performance sa kanina, dun sa short clip na yun. No? Masarap panoodin. Guwapo. Pero magaling. Magaling. So, sige. Ano ba context ng Quezon? Ang context niya ay yung konteksto ng isang datu. Diba? Kaya ang mga Pilipino, ano yung tinitignan nila sa leader? Bumabalik tayo sa datu. Ang datu ang may-ari ng lahat. Sa kanyang lupa ng bayan, sa kanyang mga bangka ng bayan, pero hindi niya yung ginagamit niya para sa kanyang sarili. Ito yung ginagamit niya para mabuhay, guminhawa ang bayan. So, ipapagamit niya yung mga bangka para guminhawa ang bayan. Ipapagamit niya yung mga lupa para guminhawa ang bayan. Siya rin ang pinakamagaling na magaling. Hindi pwedeng may mas magaling sa kanya sa bayan. So, ibig sabihin, as a warrior, siya yung pinakamagaling. So, iniingatan niya sa warrior ang parangalan at ginhawa ng bayan. Now, si Datu, once na nanalo sila sa laban, ng any bagani, for that matter, sila yung nilalagyan ng tattoo sa kanilang mga braso, katawan. Ang tawag sa tattoo nun, batek. So, bawat panalo, nilalagyan ka ng isang batek. So, kapag marami kang batek, you're a skilled warrior, you become a batikan. Kaya ang tawag sa isang taong batikan, marami siyang, di ba? Talents, marami siyang honors, marami siyang awards. So, yan ang dati. Now, so kaya maraming batik. Yung sinaunang warriors natin. Kaya ano nangyari? Simple. Dumating ang Spanish. Nung dumating ang Spanish, natalo tayo, na-conquer tayo. So ano nangyari? Itong mga datu, to survive, they have to have a new role. Their new role is sila yung Principalia. So ano yung tawag? Ano yung Principalia? Sila yung dating datu na sila yung naging tax collector or sila yung naging mga government officials under the Spaniards.
So, ang pinakamataas na pwede nilang position ay town mayor. Gobernadorcillo. So, Gobernadorcillo, ano ang kailangan gawin? Hindi na sila yung napupuno. Para sila yung makapagbigay ng ginawa, makapagbigay ng dangal sa kanilang bayan. Simple-simple. Kailangan nilang makipaglaro sa mga dayuhan. So, kailangan bula-bulahin nila yung dayuhan, dipanda mo ng dayuhan, para may ibibigay sila sa bayan nila. You get me? You get me, ano? So, ang mangyayari dyan, siyempre, after some time, aabuso ng mga Spanish, sobra-sobra mga abuso ang mangyayari, di ba? So, lalaban ang mga Pilipino. Lalaban tayo. Pero, alam nyo, pag tinignan nyo itong mga tao dito, kung hindi sila namatay ng revolusyon, sila dapat yung senador, sila dapat yung mga naging pangulo ng Commonwealth. Si Villa Sito, classmate siya ni Manuel Quezon sa UST. Ha? So, and by the way, thank you ito mo sa administration, kasi walang ibang pinakamagandang magkaroon ng preview ng Quezon kundi dito sa Intramuros. Dito nag-aaral si Manuel Quezon sa Colegio de San Rodelitan at saka sa UST ng pag-aaral siya. Dito rin siya naging Pangulo ng Senado. Dahil ang ayuntamiento, no? Yung ayuntamiento, the intendensya, the Customs House, Customs House, yan ang Senado. Noong panahon noon, Senate President siya. Ang House of Representatives, yan yung Philippine Assembly, yan, ayaw kasi makapahulog ako. Baka mahulog ako. So yun, natawa. So dito nangyari yung pagkabuo ng ating bansa, ng ating estado. So okay, so ano nangyari? Tinitignan ng mga leader before, yung after ng generasyon na to, ano ba nangyari sa mga leader nung pinaglaban nila yung bayan natin sa isang revolusyon na gusto nila tayo ay lumaya at uncompromising tayo sa mga dayuhan? Lahat sila patay na. Patay! Diba? Ano yung nangyari? General Luna, Bayani Verse, Goyo, patay. Next generation of leaders, Makame Sakay, patay. Sabi ng mga leader, emerging young leaders. Dahil kasi, may vacuum eh. Yung mga nakatanda sa kanila, patay na eh. Tapos hindi naman namatay yung lolo ni Telis. Namatay naman sa sakit. Diba? So, bakit kasi life expectancy nun 40 years old lang? Diba? 40 years old lang, patay ka na. So, sino yung magbili? So, eto na nga, no? Nag-isip-isip sila, kung masyado tayong uncompromising, baka hindi natin maihatid ang bayan sa independensya o sa kanila. So doon po, yan ang sinabi ni Manny Viernes, na isang historiador. Kung ititignan mo ang nangyari dito, ito yung magiging kaisipan ni Quezon, kaya iba yung kanilang magiging strategy. Kailangan nilang makipaglaro sa mga elite, sa mga may pera, at sa mga Amerikano. So ito si Francis Gordon Ramison, nandito si Romnick Samirta, kamukha niya, no? At syempre si Jericho Rosales, no? Kasama si Harrison ito, ano pangalan ni Harrison? Francis Gordon, George Harrison yung naisip. Si Francis Gordon, Governor General Harrison. Why? Pandering of the Americans and they saying something else. Tayo ay anti-oligarchy. Tayo ay makamasa. Ibibigay ko mga lupa sa inyo. Ganyan. You get it? So that's what happened there. Quezon is siya yung master ng propaganda.
ng PR, ng papogi. So meron siyang inutosang photographer. Ito yung kwento ng pamilya na once daw na bumasok ng gesture, kunan mo kami. Yan. Habang nag-uusap ni High Commissioner Paul V. Macna. So, dito nangyari, dito nagtaas na ng kamay si Quezon, pinunan, paglabas, nakita ng mga taong bayan ito, wow, defiant sa mga Amerikano. Diba? Matapang, tumitindi. May isa pa ang kwento, nagaling din sa pamilya. Si Manuel Quezon daw, imimit si Wood, yung si Ian Glenn, ng si Joa Mormont. Siya yung pinagkaling doon. Ang kwento, nakipag-meet siya sa bahay ni Quezon. At si Quezon ay bumaba sa kanyang bahay na nagka-calzoncillo. Ano yung calzoncillo? That's boxer shorts now. That's the equivalent of a brief. So, Governor General ka, minit ka ng isang Pilipino na naka-brief. Ang gusto niya sabihin doon, ako ang hangin sa bahay na ito, gusto kaya nang gawin ang gusto ko, habang nasa teritoryo ka. Ganon. So that's how he is. Okay. So, yan ang kanyang laro. Yan ang kanyang laro. That's why Manuel Quezon was described by historians as Janus face. Dalawa yung kumanya. Dalawa yung kumanya. Dalawa yung sinasabi niya. That's why in many ways, we can say that there are two Quezons. We're only focusing on one and we do not see the other. Okay. If you look at this, in fact, Quezon in Bagong Tagalog and Quezon, di ba? With an American flag at the back. Di ba? So, pro-Filipino, pro-American, walang contradiction. Pwede yan, nung panahon. Okay? Kaya sinasabi na, loyal kami sa Amerika, pero pro-independence kami. Yan na yung ano nila, para mag-survive sila. Okay? So Quezon, of course, he became a fiscal, a governor, he became one of the first elected to the Assembly, Philippine Assembly 1907. Di ba sa Intramuros? Philippine Assembly din pala, yan tama, sa Intramuros, doon ba siya nauna Speaker nun si Usmeña. And then, they were able, as resident commissioner in Washington, he was able to ask a bill that would secure Philippine independence in the future for the Philippines. And that's what we call the Jones Law. This was in 1916. That's why we're so thankful to America. We're the only colony that was promised independence by a foreign power. Just imagine. So that's why thankful tayo sa Amerika, may Jones Bridge tayo na pinatayo. Parang thank you. No? So yan, ito kanyang napanalunan. No? Now, ito na nga yun. No? So, this is how Quezon helped, according to Xiao Chua. According to Xiao Chua, this is how Quezon helped create a nation in the face of American imperialism. He had to have transactional relations with the elite and the Americans so he could provide for his people. In his imaging, he created a cult of personality, the heroic battle who facilitates the ginawaan, which is the basis of the patronage politics in our present society today. Parang ang presidente, kailangan siya yung magbigay ng lahat. Pag nagkasulog, presidente, tulong. Para iboto ka, kailangan bayaran ng tao, kailangan may ayuda, kailangan may mapapakinabang kami sa inyo. Sounds family? Oh yes. Oh yes. Sabi ni Manuel Luis Quezon, famous quote, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like hell by Americans. Eh kaya tayo nagkaganito. Did Quezon dump us? Quezon, did you dump us? Sinumpa mo ba kami? Eto na yung ngayon, we are run like hell. But, he was saying that in the context of we want complete independence from the Americans. So makabayan na statement yun. Makabayan yun. Magayain yun. Makabayan yun. Di ba nakagano'n siya? Yung picture yun.
Makabayan! Oh, tapos eh. Sabi ni Lola Nini sa akin, yung anak ni Manuel Quezon, bago siya namatay, ito na yung lagi sinasabi ni Quezon sa kanya, never forget the poor. Never forget the poor. That's why, eto, may sasabihin ako sa ito. Complicated to. Naalala ko, kahapon lang, na may human rights violation si Manuel Quezon under his presidency. Matindi to This is the Sakdal Uprising of 1996. Di ba nag-aklas yung mga Sakdalista, and then nung responde yung mga thesis sa Kabuyaw, pinatay nila yung mga nag-aklas. But after that, what did he do? He said he tried to listen to the pleas of the people. And that's why in-strengthen niya yung kanyang concept of in my government, social justice is the bottom line. So di ba may strong, si Gloria, di ba may stronger family? Tapos si Ferdinand A. Marcos may New Society. I hereby proclaim. Tapos sino pa? Sino ba? Si Noy. Sama-sama po tayo. Sa dako na tuloy. So, ganun. Si FDR pa. Philippines 2000. Kaya natin to. Philippines 2000. Si Eva. Si Eva. Nakalimutan ko Eva, siya mahirap. Si Duterte. My God. You know, do not destroy my country or I will kill you. Wala akong inalaman ng PBA at Infamous Administration sa mga sinasabi ng speaker nyo ngayon. Katuan lang. For Quezon, that would be social justice. O si Ferdinand Marcos Jr., bagong Pilipinas, siya social justice. Okay, gets? Ano yung social justice? Ang social justice, pag ikaw ay mahirap, dapat mas pagtuunan ka ng pansin ng pamahalaan. Tandaan nyo, sa Estados Unidos, debate yan. Bakit pumunta kayo sa US? May mga, hindi mo maiisip bakit ayaw nila ng healthcare? Hindi ba yung healthcare para sa lahat yun? Hindi. Kasi sabi nila, bakit kami magbabayad ng mataas na tax para sa mga mahihirap sa healthcare nila? Pero dito sa Pilipinas, wala tayong away dyan. Lahat tayo naniniwala, pag mahirap ka, dapat talagang pagtuunan ka ng pansin. Ilan lang naman yung nagsasabi sa atin na, kami mga middle class, wala namang gobyerno para sa atin. Hindi, okay lang yun. Silang pagtuunan natin pansin. And this I think is mainly because of Manuel Quezon. Talagang idinigdig na sa lipunan natin na dapat pagtuunan natin ang mahirap. Kaya pag tinignan nyo ang kanyang mga polisiya, women's suffrage, dati ang tingin sa babae ay hindi tao. Bakit? Hindi kayo pwedeng bumoto, lalaki lang. Pero nakaboto ang babae, dahil kayo Manuel Quezon. Ano pa? Inclusivity. Diba? Inclusivity. Kailangan buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, alam kung ano nangyari sa gobyerno. Dapat meron tayong talastasan. Dapat may pambansang wika tayo. Na sa atin, naiintindihan ng bayan. The Kapwa culture, he was able to show us how. He gave us, he implemented the minimum wage. He implemented the 8-hour law. Dati, 16 hours nagtatrabaho, 14 hours nagtatrabaho ang mga manggagawa. So, in many ways, makamasa siya. Eto pa. Si Doña Chodora, naminig daw niya, Doña Chodora Alonso, nanay ni Rizal. Ang naminig niyang kwento, gumapang daw si Doña Chodora doon sa steps ng Malacanang para magmakaawa daw sa Governor General na huwag patayin si Rizal. I don't know if this story is true, but Quezon heard this.
And so, after he was inaugurated as president of the Philippine Commonwealth on November 15, 1935, when he returned to the palace, sabi niya sa photographer, kunan mo ko na umaakyat ng hagdanan. Kasi sabi niya, Pilipino na ang presidente, ang pinuno ng bansa nito. Walang Pilipinong dapat magmakaawa para sa kanilang buhay. And after that, he commuted the death penalty. He did not implement the death penalty during his administration. And after that, almost all Philippine presidents will do this ritual. The ritual climbing of the stairs. So pag inauguration ng presidente, makikita niyo may ganyan ritual. Aakyat siya sa stage, Pilipino ang pangulo natin. So he was a champion in the way of human rights. When the Jews were being exterminated in Germany, he got 1,300 of them and saved them. But he was also the one who used culture, who used history, weaponized history against his enemies. Di ba siya ginagawa yung kalaban niya? Anong issue ginamit niya? Pinatay mo si Bonifacio. Diba? Di ba? Hanggang ngayon, ginagamit ng history, weaponized as a political tool. Hanggang ngayon, ginawa niya yan. Ano pa? Populism. Yung parang masyado ang nagpapander sa masa. Diba? Masyado ang nagpapander sa masa. Pinapakita mo makamasa ka. Nagtatanong siya pero may mga alahas. May mga alahas na siya habang nagtatanong. Ano pa? Ayan. Patriarchy. Diba? Kasi, alam niyo naman, ladies man si Manuel Quezon. Sa ating mga Pilipino, sa mga pastig, walang masama doon. Pero diba, yung pagtrato sa kababaihan. Political dynasties. Ano pa? Ito yung matindi. Yung rent-seeking. Transactional politics. Yung kumpanya ka, susuportahan ng politiko, tapos pag nanalo na yung politiko, bibigyan ka niya ng mga pribileyo. Sounds familiar? Sounds familiar. Ginawa ni Quezon. Nagpapa-board member siya sa mga kumpanya. Ganun. So yan, Meralco, yung Pacific Commercial, Ortigas, Sitax, etc. And of course, according to many historians, ang idol talaga ni Ferdinand Marcos ay si Manuel Quezon. He is the first Philippine dictator. Nakita niyo kanina, di ba? Yung kwento ng Pinasaram Diario, si Jose Hernando, hindi siya totoong character. Pero yung Pinasaram Diario ni Quezon, totoo yun. Gano'n sa true story. So gano'n siya. Ayaw niya may criticism against him. Ayaw nga yung kanitang may sakit siya Meron time na binubuhat siya. Tapos kinunan siya ng picture ni Honesto dito. Galit siya, nakaganon siya. Binubuhat siya. Kuha sa picture yun. Ayaw niyang pakitang mahina siya. Hindi niya pinalam sa bayan na malala niya sakit. So, yun na. So, Strongman was he, are all heroes leaders, are all leaders heroes? Was he a nationalist hero in Imperial Pocket, advocate of social progress, or architect of social injustice? Makamasa, makamayaman, pro-women's rights, or perpetuator of patriarchy? Was he a unifier of the nation in force of regional hegemony? If you look at this, ito pa rin yung marami, hindi naman lahat, marami sa naging leader natin. Sa mga kinahuhumalingan natin. And yeah, yun ang matindi. So eto si Quezon na naglalaro. Kasi naglalaro siya ng laro ng politika. Ito yung pinakamasayang picture na nakita ko. Kasi nag-alam ko sila ng seesaw. Di ba? Parang balance of power. Di ba? Tapos si Sergio Osmeña, si Roque, si J.M. Santos, si Oas, at saka si Jericho Rosales, si Manuel Quezon. Di ba? So yeah. The political game. Why? Look at what Quezon said to Osmeña. The problem with you
is that you take the game of politics too seriously. You look too far behind you and too far ahead of you. Our people do not understand that. They do not want it. All they want is to have the present problem solved and solved with the least pain. That is all. So look, even today, lahat ng solusyon, o hindi mo lahat, some of the solutions that we have, bad name. Ganyan. Diba? Okay. I would like to credit Manuel Quezon III because he helped me know more about the life and works of Quezon. And he said, why Filipinos nagpapakamatay para maging presidente ng Pilipinas? Kahit ang sweldo hindi naman malaki. Because the presidency is three things. Price, pulpit, and stage. Diba? Price, pulpit, and stage. So theater and presidency, where you can do a lot of things. And in many ways, Quezon mastered that theater. The theater of the presidency. That's why, as I said, we were molded in Quezon's image. This is an editorial from the Free Press from August 1953. Politics means to an end. He gave color and drama to a political scene that would otherwise have been drab and dull. He made the Philippines a stage and politics a play in which he took many roles but always somehow triumphed in the end. The people loved him. He gave them a wonderful show. It was an exhilarating experience to watch him perform. No one was more magnetic and lovable. And after all, he did get the country its independence. Today, politics as a game is being played with the same fine recklessness that Quezon played it, but viciously. His heirs had his faults without his virtues. He went far, but they would go too far. His private conscience drew the line beyond which it would be dishonorable for a public official to go, a line which only an impersonal law should draw. He did not overstep the line, for he had a conscience. His heirs have none, and the law may be too weak to draw it for them. In fairness, Quezon did not invent this thing. He did not invent this system, but he surely institutionalized it, and after that, other people made it worse. Until we're here today. Kung ano man tayo ngayon. And so, this is Quezon's contradictory legacy for good and for bad. Huwag natin cancel si Quezon. Kilalanin natin kung anong mabuting nagawa niya sa atin. Pero huwag natin nakalimutan kung ano yung hindi magandang na ipunla niya sa atin. Para makawala tayo. Okay? So, sabi ni Nicholas dito, kasi alam niyo, tayo mga Pilipino, masyado tayong nasisilaw sa ningning. Yung maningning nakakasilaw, glitter. Glitter. Sabi ni Nicholas dito, ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang kailangan ay liwanag ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Kailangan natin ng liwanag. Yun yung problema. Pag ningning, nagbaviral, maraming followers, at yun yung inaalala natin sa pwesto. Ang kailangan natin ay liwanag. Sino kaya ang liwanag ngayon? Sa mga strongman? I would not probably answer the question, bayani ba to? I leave it up to you. Pero ito yung gusto kong paglinian natin. Oh? Bayani ba si Quezon? Sino kaya yung bayani kailangan natin? Look at what he said. Okay, this is the context. In the United States, magkasama si Osmeña at si Quezon sa Commonwealth Government in Exile. Pero si Manuel Quezon, ginupo na ng sakit. Nasa ospital. Nakahiga. Nakita niya si Sergio Osmeña na wala namang ginagawa sa kanya. Pero ito yung sinabi niya, look at that man
why did God give him such a body when I am here struggling for my life? I am Manuel L. Quezon. I am the Filipino people. I am the Philippines. Hindi siya makapaniwala. Akala niya siya ang Pilipinas. Hindi siya makapaniwala sa tao lang. Minsan gano'n din yung mga kurakot. Akala nila Diyos sila para kunin lahat ng pera natin. Pero alam natin may araw din sila. Truly, he once represented the Philippines, but now we always mistake loyalty to the leader as loyalty to the country, and criticizing the leader as being disloyal to the nation. We have always depended on leaders and strongmen as our heroes. And we always ask the question, bayani ba to? Pero probably the hero, yung bayani na hinahanap natin, ay yung taong kaharap mo sa salamin, umaga pag umigising pa. Baka yun ang hinahanap ng bayani. And so, sabi ni Manuel Quezon, ulitin natin, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. Because however bad the Filipino government might be, we can always change it. That is the complete quote. Quezon did not damn us. We damn ourselves. Because we do not change yung mga kailangan palitan. Nasa sa inyo ang boto. Nasa inyo ang kapangyarihan. Nasa ating kapangyarihan. And so, in the first term we ask, General Luna, bayan ng sarili. In Goyo, tandaan mo kung sino ka. In Quezon, I am the Philippines. I am the Philippines. Tayo ang Pilipinas. Tayo ang bayan. Tayo dapat ang bayani. We are the Philippines. We have the power to change our country. Maraming salamat sa pagbuhay ng lahat. Wow. Thank you very much, Prof. Xiao Chua, for reminding us that the power to shape the nation relies on its people.